Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 1, 2025. Happy New Year po sa lahat. Sa kabila po ng palalang ekonomiya at politikal na kalagayan ng ating bansa, umaasa pa rin po tayo ng isang masagana, maligaya at manigong bagong taon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, naaprubahan po ang National Budget for 2025 noong December 30, 2024. So, sa kabila po ng mga kritisismo laban dito, ito na rin po ang pag-aproba sa nabangkit na national budget na may kabuuang 6 point something trillion. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, isa po dito ang kritisismo na kung saan ang PhilHealth ay binigyan po ng zero allotment o subsidy sapagkat ayon sa ating Pangulo mismo, malaki ang reserve funds ng PhilHealth na hindi nagagamit. Something about 500 billion daw. Pero ayon po sa mga balita, lumabas na ang PhilHealth ay mayroong standing obligations sa mga accredited hospitals na something about 1.4 trillion. So, ibig sabihin po, hindi totoo na maraming pera ang PhilHealth. Ang ibig sabihin, marami itong utang na hindi nababayaran, pero ang pera hindi ginagamit upang masabi na mayroong standing funds o reserve funds ang PhilHealth. So ito po talaga ang problema ng kasalukuyang gobyerno sa ilalim ng isang bangag na Pangulo. A government of lies. Lahat po kasinungalingan. Katulad ng sinasabi, itong kasalukuyang budget ng 2025 ay magpapababa sa bigas, sa halaga ng bigas at ng iba pang mga basic commodities. Pero ang atin pong nararamdaman at nararanasan, patuloy na nagiging unaffordable mismo ang presyo ng bigas. Imagine, it's something about 60 to 80 pesos per kilo. Yung wala pong mga trabaho lalo na ay talaga pong magugutom. Ngunit, ang laki po ng pondo na inilalaan nila ng kurap na kongreso para sa kanilang pork barrel, inilagay sa DPWH na wala namang specific projects na paggagamitan, pero pinaglaanan. At ito ay sinasabi ang unprogrammed funds in terms of billions. Bakit? Pwede po nilang gamitin yan, sabihin na ito ay infrastructure projects para sa isang congressman o senador. Paglalaanan ng 10 billion, pagkatapos 50% kanila, ang 50% paghati-hatian, lalabas po ghost projects. Iyan po ang katangian ng kasalukuyang administrasyon sa ilalim ng isang bangag na Pangulo at ng mga korap na officials. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, talaga pong nakakalungkot ito. Pero katulad ng sinasabi natin, umaasa po tayo na magkakaroon ng pagbabago in terms of people power. At inaasahan natin na kapag nangyari ito, magdeklara po ang bagong Pangulo na ating inaasahan sa katauhan ni VP Inday Sara ng isang revolutionary government para magkaroon po ng meaningful reforms politically
dito po sa ating bansa. At we pray na dapat ang ma-install na type of government ay itong parliamentary type of government po. Sana with the new constitution to be undertaken by the new government, a revolutionary government, hopefully under BP Inday Sara. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung titingnan po natin noong 1986 in Saban, it happened February 22 to 25, 1986. In the same way na yung EDSA to with Iraq, Estrada, it happened January 22 to 25, 2001. So hopefully, ito po with Bongbong Marcos, we expect na pwedeng mangyari po ito during the first quarter of 2025, whereby people power would be launched and ultimately the military and the police will join the people ousting BBM as president, then install a new president in the person of Inday Sara Duterte. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, maghandaan po natin ito. At ang sinasabi po natin, kapag nangyari ito, let us not rest helping how to reform the government in terms of continuing what we have been doing. Still vigilant of what are happening with the use of the social media technology. The lesson that we have learned from 1986 in Sawan and even in 2001 in Sato is that the masses stop participating the building of the nation once they had installed Cory Aquino and JMA in 1986 and 2001 respectively. Sana po, pag nangyari itong insatry with Inday Sara as the new president, huwag po tayong tumigil na makiisa at patuloy na tumulong kung paano natin maisaayos, mailagay sa tama ang ating bansa in terms of sharing with our meaningful opinions on how to contribute the building of the nation towards the more politically stable society with advanced economic condition for the masses. Ito po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ating hinihiling ngayong 2025. At ang corrupt na Kongreso, 19th Congress, both the lower house and the Senate, ay talaga dapat may abolish na po yan with the newly installed parliamentary type of government. Economically po, mas economical po ang parliamentary type with one legislation or legislative body as parliament, and the president in the person of a prime minister, mas madali po, mas magiging accountable to the people ang prime minister compared to the president under the presidential type of government. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa kabila po ng lahat, sa kabila ng tila walang pag-asa,
tayo po ay umaasa at patuloy na nananawagan sa ating sambayanan na ipagpatuloy po ang laban natin laban po sa isang bangag na administrasyon sa ilalim ng isang bangag na Pangulo sa katauhan ni PBBM o Bongbong Marcos. Alam po natin, hindi po ito maikaila. It can no longer be denied how the government is facing a very corrupt administration with all the government officials, majority of them are likewise corrupt. At yan naman po ay na very natural. Kapag ang leader po ay corrupt, talaga po ang mga nasa paligid, ang mga kasamahan niya are likewise corrupt. Katulad po ng katotohanan na ang ating Pangulo ay bangag, so karamihan po sa mga opisyalis ng kanyang official family ay talagang mga bangag din po, users ng illegal drugs. Kaya ngayon po, namamayagpag na naman ang mga illegal drugs, ang smugglers, ang mga krimen. Marami po. Hindi katulad ng panahon ni PRRD na kahit papaano, alam po naman natin at ramdam natin yan na kahit ang mga government officials ay takot na gumawa ng corruption, knowing that they would not be allowed by the President himself in the person of the PRRD. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, umaasa po tayo at nananawagan na ipagpatuloy po ang ating pakikipaglaban laban dito po sa isang bangag na administrasyon sa ilalim ng isang bangag na Pangulo. Hindi po ito sasabihin natin na itong ginagawa po natin ay pampasira. Hindi po. Bagkus itong ginagawa po natin na panawagan ay tulong upang may saayos natin ang ating pamahalaan, alang-alang po sa kinabukasan, lalong-lalo na ng mga batang henerasyon, ng ating mga anak, ng ating mga apo, at mga salin lahi. Mga kabarangay, mga kababayan,